Good evening at Eds. Andito tayo ngayon sa bahay namin para gawin yung assignment ko sa University of the Philippines, which is yung basic guidelines. Nang please be aware na ang video ito ay posibleng mapanood ng mga maliban sa professor ko, ay panoodin din ito ng mga kasama niya sa trabaho. Okay. We shall begin. Ano ba yung concern o yung gusto mong i-share sa amin? I-share ko yung sa work ko, 12 years na ako. And then, gusto ko na sanang mag-resign, hindi ko magawang mag-resign. Kasi, iniisip ko yung family ko, pati yung boss ko, na relative ko siya, baka kung sakaling mag-resign ako, kung ano sasabihin nila about sa akin. Baka sabihin nila, wala akong utang na loob kasi sa pagtatrabaho ko ito, nakapag-aral ako, marami akong natulungan. Tapos, hindi naman sa nangungutang ako, humihingi ako ng tulong sa boss ko para may pagpatuloy ko yung pag-aaral ko. So, gusto ko na umalis talaga. Kaso nga lang, meron talagang pumipigil. Yun, yung nahihiya nga ako. Nagsisawa na ako sa trabaho ko. Gusto kong maiba naman. Gusto kong mag-explore. Gusto kong maka-experience ng ibang trabaho. Ganon. Gusto kong ma-experience yun. Gusto ko rin magkaroon ng mga kaibigan. And then, pero dito naman sa trabaho ko, nagagawa ko naman yung gusto ko, nabibili ko naman yung gusto ko, napupuntahan ko yung gusto ko. So, ang problema ko talaga, gusto ko na umalis pero hindi ko magawa. Sinasabi mo na, ang tanong ko na pala, mahal mo pa ba yung trabaho mo? Mahal ko. Kasi masaya naman ako actually, kaso nga lang, parang meron akong hinahanap pa. Yung hinahanap mo ba na may kinalaman ba ito yung sa pakikisama ng boss mo, o di kaya nakatrabaho mo, o di kaya may ibang personal kang dahilan sa tingin mo? No, kasi okay naman sila eh. Okay naman sila, wala akong problema. Yun lang talaga sawa na siguro ako sa environment. Gusto ko iba naman. So, yun. Okay. Nabanggit mo kanina na nag-aaral ka. At the same time, nagtatrabaho ka, nakakatulong ka. Kung isipin natin, hindi ka paikot-ikot dun sa trabaho mo lang. Sa tingin mo, I'm sure hindi lang naman yung siguro yung, kung hindi nagkakamali, tama mo kung mali, hindi lang naman siguro yung taga ng pagtatrabaho mo yung dahilan kung bakit ka nagsasawa dyan. O di kaya may gusto kang ibang puntahang lugar. Ganun. Siguro ganun. Basta gusto ko lang magkaroon ng ibang experience. Or hindi ko nga siya maiwan, hindi ko maiwan ang boss ko kasi sanay na nga ako sa ugali niya. So, kung maghahanap naman ako at magkakaroon ako ng ibang trabaho, baka panibagong pakikisama ulit. Natural lang naman na mag-alala ka, halimbawa, kasi tao ka eh. Natural lang na maramdaman mo na parang makikisama ka naman, which is nasa ako naman talaga, nasa environment na yung makikisama o mag-adapt ka ng bagong environment. So, pero sa tingin kasi ang hinahanap mo lang naman kasi gusto mo makameron ng ibang experience. Sinabi mo rin, tapos ka na rin yung pag-aaral. Bakit? As in, ngayon ba ang panahon ito? Kasi, ayun nararamdaman mo, lately lang ba yun o matagal na? Actually, kaya ako nag-aral kasi sawa na talaga ako. Gusto kong maka-experience ng iba. Hindi ko alam kung bakit eh. Basta gusto ko laging may iba na gusto kong may experience na adventurous ka tao? Minsan hindi. Minsan, oo. Yung tanong ko, excuse me, nag-leave ka sa trabaho mo? Nag-leave ako. Oo. Pinapayagan ka ba mag-leave sa trabaho? Yes. Wala namang problema talaga sa boss ko. Basta't magpaalam lang ako. Okay. May financial problem ka pa sa trabaho mo? Financial, yes. Siguro hindi. Okay. Minsan kulang talaga yung sahod ko na
para sa family ko, hindi ko maibigay kasi kulang. Pero masaya naman ako sa trabaho actually. Hindi ko lang alam kung bakit. Basta gusto kong, ewan, hindi ko alam. For example, halimbawa, you finally decided na umalis ka kita. Ano yung plano mong gawin sa buhay mo? O saan mo gustong pumunta? Saan mo gusto ilaan yung oras mo? Siguro, kapag nag-resign na ako sa trabaho ko, hindi naman pwedeng, siguro mag-iibang country na lang ako. Hindi na dito sa Pilipinas. Kasi, mahal ko talaga yung boss ko. So, yung nagpipigil lang talaga sa'yo, sinasabi mo, yung pakikisama lang sa yung boss o yung taga na pinagsama. Kasi wala talaga akong problema sa boss ko. Mabait siya. Okay. Halimbawa, nag-resign ka agad sa trabaho mo, sure ka ba na may mapapasokan ka na doktor? Yun ang problema ko, kaya hindi ako makaalis-alis. Baka once na umalis ako at mag-resign ako sa trabaho ko ngayon, tas wala naman palang mangyayari, di ba? Baka pagsisisihan ko pa yung pag-alis ko sa kanya. Actually, ganito naman yun. Ang sa decision, nagiging mali naman. Halimbawa, kung paano mo siya titingnan. Halimbawa, nag-decide ka na umalis ka, kung iisipin mo nang iisipin yung nangyayari sa'yo na ngayon sabihin natin masama, doon mo makikita na mali yung decision mo. Pero kung mas pessimist ka naman o maganda yung paningin mo sa mga pangyayari sa'yo and you're going to take advantage of it, makikita mo na yung decision mo magiging tama. Kasi wala naman, normal lang kasi na matakot ka o di kaya normal lang na sabihin mo na ayaw mo iwanan yung boss mo kasi in 12 years parang pamilya mo na nagtutulong yung boss mo and sinabi mo na nga na kamag-anak mo rin yung boss mo kaya nahihiya ka rin na mag-resign. So yun lang talaga yung nagpipigil sa'yo para but sa tingin mo kaya mo magpaalam sa boss mo. Hindi kita na-encourage na umalis sa trabaho mo o di kaya mag-stay doon na kasi ikaw pa rin naman yung mag-decide kung ano yung gusto mong mangyari. Actually, wala namang problema sa boss ko eh. Gusto nga rin niya, sabi nga niya, hindi naman habang panahon, nasa kanya ako. Kung gusto mong mag-explore, okay lang, papayagan kita. Sabi niya. Yun lang, ewan ko, hindi ko maintindihan sa sarili ko, talaga okay. hindi ako makapag-resign. So parang sinasabi mo ba, itama mo kung mali ako, na nangihina lang yung loob mo o wala ka lang lakas ng loob na umalis. Yun siguro. Yun. Okay. Kasi ang kailangan mo lang siguro dyan is yung motivation natin. Siguro. Kasi nakikita mo ba magiging successful ka abroad? Sa paningin mo na, pag pumunta ka abroad, magiging successful ka kumpara na dito ka sa Pilipinas. Yun pa yung problema ko. Hindi ko alam kung magiging successful ako. Although, siguro kung magpapaalam ako sa kanya, magre-resign ako, mag-a-abroad ako, siyempre, isi-sure ko na sasabihin ko sa kanya, halimbawa, o magpapaalam na ako, mag-a-abroad na lang ako, pwede bang kung hindi ako maging successful sa abroad, may babalikan pa ba akong trabaho? Yun ang gusto kong sabihin sa kanya. Papayag naman yun. Gusto kong mag-resign. Papayag siya. I'm sure, yung pakikisama ba rin sa'yo ng boss mo sa'yo is katulad din ng pakikisama mo sa kanya. Ibig sabihin ko, tinuturing mo siyang pamilya, tinuturing ka rin kanyang pamilya. Yes. Wala akong problema sa kanya. So, yun ang problema ko siguro talaga, sarili ko. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko, na masaya naman ako dito, or ano ba talaga. Okay. Ganito, ma-advise ko na lang sa'yo kasi ganito eh. Base sa sinabi mo, itama mo rin ako kung mali ako, na adventurous kang tao. Gusto mo, tama ba na iba-ibang tao yung makakasama mo? Gusto ko gano'n. Gusto mo iba-ibang lugar yung mapupuntahan? Yes. Gusto ko ma-experience yung gano'n. Gusto mo iba yung maging environment ng trabaho mo? Yes. Pero yun na, parang may pumipigil palagi sa akin. Okay. Natural lang yun yung nararamdaman mo ngayon. Pero kasi normally yung nararamdaman mo is yung sarili mo lang, parang yung doubt lang sa sarili mo. Kulang ka lang talaga sa lakas ng loob. Siguro. Wala ka naman din problema for sure sa pamilya kasi they are okay na sa yung status nila ngayon.
talagang nakikita kong problema is yung sarili mo na lang, na wala kang lakas na loob magpaalam, wala ka rin lakas na loob pang magsubok ng iba. Okay. Ma-advise ko na lang sa'yo, give time the time. Pag-isipan mong, hindi ko sinasabi, huwag mo i-pressure yung sarili mo. Kasi nakikita ko na outgoing ka ng tao. Going abroad can be good for you. Staying here can be good for you. Ang kasi dito ka sa Pilipinas, may diversity pa rin eh. Kaya mo pumunta ng ibang lugar, pwede ka mapagkaibigan. The same thing naman din sa abroad. Ayun na nga lang, yung securities mo na lang yung iniisip mo. Mas maganda niyan, timbangin mo. Kasi kahit sa kang lugar, kung nasa yung perception talaga yan eh. Kung halimbawa, hindi ka magiging kontento, hindi mo mararamdaman yung word na contentment o yung kontento nga, hindi ka talaga magiging saya, hindi ka matutuwa o hindi ka makakampante kung ano meron ka ngayon. Ang mahalaga yung exemption na sa sarili mo. Okay. May mga gusto ka ba sabihin o may concern ka ba sa sinabi ko? O may gusto ka bang linawin sa sinabi ko sa'yo? Okay na. Okay. Sige, sana makatulong sa'yo yung mga in-advise ko o yung pag-open up ko sa akin nakatulong sa'yo para malawakan yung pag-iisip mo. Sana makatulong din yan upang yung decision na gagawin mo is maging tama sa pananaw mo. Basta ang nagpapayo ko lang, kahit saan ka mapunta, kung hindi ka makakampante kung anong meron ka, kung hindi mo talaga alam yung gusto mo, hindi ka makakaramdam ng pagiging kampante doon. Alright? Sige, sana nakatulong sa'yo. Maraming salamat. Thank you.